tutok sa The Working President. May bagong programang inilunsad ngayong taon ang National Irrigation Administration, ang Sustainable System of Irrigated Agriculture na nasa ilalim ng Fields Program ni Pangulong Arroyo. Ano ba ito? Ano ang pakinabang ng ating mga magsasaka rito, lalo na silang mga nandyan sa Nueva Ecija? Tunghayan natin ang aming feature story. Bahagi ng Fields Program ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang maunlad na irigasyon at ang tamang proseso ng farming system tulad ng angkop na paggamit ng pataba. Kaya naman inilunsad ng National Irrigation Administration o NIA ang SSIA o Sustainable System of Irrigated Agriculture sa Llanera, Nueva Ecija. Isang programang tututok sa kaalaman ng mga magsasaka sa aspeto ng water management at organic farming. Started doon sa Mindanao, doon sa Region 13, nung ako pa ay Regional Irrigation Manager. No? So, this is already accepted. Nakita nila na napakalaking diferensya in terms of net income ng mga magsasaka. Napa-increase natin ang production at saka na-reduce natin ang expenses. Ang SSI ay isang magandang proyekto na inilusad namin dito sa UPRIS at ito ang kauna-unahang programa ng ni Administrator Salazar na dito sisimulan sa UPRIS. Alam mo, itong SSIA ay nagustuhan ng ating mga magsaka sapagkat mura ang fertilizer, sapagkat ito ay organic fertilizer at hindi chemical fertilizer. So malaki ang kanilang gana rito at malaki ang tutubuin nila. Ngayon, hindi lang naman yan ang aming proyekto dito sa UPRIS, kundi meron pa rin kaming water management, gumagamit kami ng control irrigation. Ito ay para makapag-save kami ng tubig sa pantabang dam natin. At yung na-save natin tubig na yon, gagamitin natin ito sa quick turnaround. Yung quick turnaround ay yung pangatlong ani. Kanya itong ginagawa namin dito sa UPRIS ay napakalaking tulong sa ating mga magsaka. Ang organic farming ay tinatangkilik na sa iba't ibang lalawigan sa bansa, bunga ng sobrang taas ng presyo ng commercial fertilizer. Kaya't grow organic na rin ang sigaw ng NIA. Maganda pag nag-isisay tayo dahil zero chemical application ito. Pati ang pesticide, organic. Mayroon na ring produkto, no, na available na sa market. So pag nag-apply ang mga magsasaka natin ng organic fertilizer, hindi synthetic fertilizer, tapos nag-apply din sila ng organic pesticide, hindi chemical pesticide. So maybe after 2 years, ma-qualify na natin na yung produce nila is organic rice, zero chemical. Maganda ang ibinigay na pagkakataon sa amin ni Administrator na dito sa aming lugar, dito sa Barangay Kasili, Llanera, Nueva Ecija. Dahil malaki ang naibigay niyang kaalaman para sa amin o sa lahat ng narito na mga magsasaka. Yun po ang aming mga nakitang sinabi niya na siguro ito na simula ng aming pagbabago para kami makaahon sa kahirapan. Sinisikap ngayon ng pamahalaan na maunawaan ng mga magsasaka ang mas angkop na patakaran sa pagtatanim gamit ang organic fertilizer at tamang espasyo ng mga binhi para sa mas masaganang ani. Malaking tulong dito ang mga demo farms kung saan magiging batayan ng pag-aaral para sa epektibong pagpapatupad ng programa. Sa ngayon ay naglulunsad na tayo ng mga campaign. Una nga itong demonstration farm na ating inilansa ngayon. Ito po sa nasakupan ng District 2 ay hindi lamang dito kundi 3 lugar po. 3 lugar dito yung ating sabay-sabay na isinasagawa sa ngayon. At itong mga demonstration farm na ito na mismo ang magpapatunay kung gaano ito ka-epektibo at kahalaga. Kasabay nito, magkakaroon din tayo ng malawakang diseminasyon sa mga meeting ng mga IA, sa
sa meeting ng mga operation personnel, maging sa mga meeting ng LGU, ikakampanya natin itong sistemang ito sapagkat nalalaman ko at aking naniniwala na isang paraan ito para mahango sa kahirapan yung ating mga magsasaka. Sa mga kapwa natin na empleyado ng gobyerno, no? Lalo-lalo na ang mga local government partners natin na kailangan suportahan natin itong sustainable system of irrigated agriculture dahil dito masabi natin na lahat medyo na tinamaan natin, no? Tinamaan natin yung increase sa production, tinamaan natin yung reduced expenses, tinamaan natin yung global warming dahil one of solution to counter or to address global warming is the use of organic fertilizer at saka mayroong water management. Kami dito sa NIA ay organisado na kasama namin ng LGU at saka lahat ng line agency na lahat ng mga subsidy na incentive na binibigay ng Department of Agriculture, local government at ibang sektor ng ating ahensya ng gobyerno. Katulong kami sa NIA na nagpapaabot sa ating mga magsaka. Kaya yung programa ng ating mahal na Pangulo, yung field, lalo-lalo na ang ating masipag na Secretary Arthur Yap, kami sa NIA, inspirado kami na kami tumutulong na mapaabot, mapababa natin itong mga proyektong ito ng ating pamahalaan sa ating mga magsaka. At yung mga magsaka naman na ito, nang mapansin nila, na malaman nila na kami sa NIA ay tumutulong sa kanila, nagsisipagbayad sila sa bayad patubig. Kanya kami rito sa NIA, ngayon ay viable kami, lalo-lalo na rito sa UPRIS. Kanya ako nagkapasalamat, unang-una sa ating Secretary of Agriculture, nagising kami dito sa NIA na kinakailangan magkakasama kami ngayon para lahat, may deliver namin lahat ng mga bigay ng ating pamahalaan para sa ating magsaka at umunlad na kabuhayan ng ating mga magsaka. Sustainable System of Irrigated Agriculture. Bagong programa, bagong pag-asa para sa mga magsasaka. Abangan niyo sa mga susunod naming episodes ang halimbawa ng mga demo farms sa ilalim ng programang SSIA. Ilang paalala po lamang at magbabalik agad ang The Working President. Bukod sa MSME, binigyang pansin din ng pamahalaan ang kalusugan ng bawat Pilipino. Mas pinalawak na National Health Program na ngayon may tinatayang 64.4 million beneficiaries na. Patuloy din ang medical mission sa buong bansa kung saan naglaan ang Department of Health ng mga gamot na kakahalaga ng mahigit 2.7 million pesos. At alam niyo ba na umabot sa 11,986 outlets ang butika ng barangays kung saan tayo nakakabili ng mga gamot na mabisa at abot kaya. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang operasyon ng mga butika ng barangay sa may hirap na lugar sa Pilipinas. Before we end, huwag niyong kalimutan na sumubaybay muli next week para sa aming special report tungkol sa partisipasyon ng Pangulo sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ako po si Julina Magdangal, magandang araw at mabuhay ang ating bansa.